Humarap ngayong gabi si Pangulong Bongbong Marcos sa mga business leaders sa Saudi Arabia para sa First ASEAN Gulf Cooperation Council Summit. At live mula sa Riyadh, nasa frontline ng balitang yan si Mon Gualvez. Mon, ano nang mga napag-usapan dyan sa meeting si Pangulong Marcos? Mayan, siksik at magiging mabilis lamang ang pagbisita ni Pangulong Bongbong Marcos dito sa Kingdom of Saudi Arabia para nga sa kauna-unahang ASEAN Gulf Cooperation Council o ASEAN GCC. Pero bago dumalo sa kaliwat ka ng activities ng ASEAN GCC, uupo muna ang Pangulo sa isang roundtable meeting kasama ang iba't ibang business leaders ng Saudi Arabia. Aabot sa $120 million na halaga ng mga kasunduan. Ito ang inaasahang makukuha ng Administrasyong Marcos Jr. sa kanyang pakikipagpulong sa Saudi Arabia business leaders. Mula rito, nasa 15,000 Pilipino raw ang inaasahang magbebenepisyo pagdating sa training at employment opportunities o pagkakaroon ng trabaho lalo na sa construction industry. Iginiit ni PBBM na marami ng ginawang legislative amendments sa bansa para mas maging madali sa mga negosyante na mamuhunan sa Pilipinas. Kabilang dito ang Foreign Investment Act, Retail Trade Investments Act, Public Services Act at Renewable Energy Act. Bukod pa ito sa fiscal incentives na mapakinabangan daw ng mga foreign investors dahil sa pinatutupad na Corporate Recovery and Tax Incentives for Enterprises o CREATE Act. Ibinida rin ng Administrasyong Marcos Jr. ang Maharlika Investment Fund, bagay na interesado raw ang Saudi Arabia mula sa kanilang Minister of Investment na si Khalid Al-Falih. Binanggit din sa naturang pulong ng Saudi Aramco o yung Saudi Arabian Oil Group na pinag-aaralan nila ang posibilidad ng pagkakaroon ng long-term supply arrangement pagdating sa petroleum products sa Pilipinas. Naniniwala rin daw ang Saudi Arabia Ministry of Investment ng magiging magandang ugnayan nila sa Pilipinas lalo't itinuturing nila ito sa mga bansang mabilis ang pag-unlad na ekonomiya at magsisilbing tulay nila sa ASEAN region. Ang Saudi Arabia ang isa sa may pinakamaraming overseas Filipino sa buong mundo at itinuturing na pangatlo sa mga bansa na may pinakamalaking source ng OFW remittances. Mayan, bukas nakatakdangang pag-usapan sa gagawing ASEAN GCC ang iba't ibang major geopolitical development, economic progress, maging usapin ng seguridad at socio-economic culture, collaboration ng nasabing nasa 16 na mga bansang bahagi ng ASEAN GCC. Kasama rin sa inaabangan ang pakikipagkita ni PBBM sa Filipino community dito sa Saudi Arabia. Mayan. Mon, akin isang tanong lang, yung sa Maharlika Investment Fund, sabi mo interesado yung ilang business leaders dyan. Paanong interesado? Medyo naidetalye na ba kung sila ay may balak mag-invest kahit na medyo walang malinaw na IRR sa ngayon, ha, Mon? Medyo mahina lang yung dating sa akin, Mayan, ng audio, pero pinaliwanag dito ng economic team ni Pangulong Bongbong Marcos yung kahalagahan at yung pinakamagiging benefits at advantages kung sakali mag-i-invest nga dito sa Maharlika Investment Fund ang iba't ibang mga companies or leaders din in terms of business dito sa Saudi Arabia. At ito yung pinapaliwanag at ang sinasabi nga ni Pangulong Bongbong Marcos sa iba't ibang mga business leaders dito sa Saudi Arabia na mahalaga o maganda siguro na mapag-usapan nila ito ng mas masinsinan para mas may paliwanag daw nila yung kahalagahan nga at magiging benepisyo sa kanila nitong Maharlika Investment Fund na maaari nila makuha nga dito sa ginagawang pag-uusap, Mayan. Alright, okay. Maraming salamat sa iyo, Mon Gualvez. Mga kapatid, Mayan Los Baños po. Huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.